beloved Boss Mike Cervera. Ay, nandito ako, pinuntahan ko yung Marawi para tignan yung ginagawa nating rehabilitation para sa ng mga nasira na actually nasira lahat. Kaya inuna namin, pinuntahan natin yung mga eskwelahan kung nasan yung mga bata ngayon. Which is the temporary lang yun, yung una natin pinuntahan, temporary lang yun. Yung pangalawang pinuntahan natin, yun ang bago. That will be able to house up to 9,000, almost 10,000 students. Alam nyo mga kababayan, ito yung sinasabi ni Buday na mga photo ops lang daw. Ha? Kita nyo, hindi mo daw trabaho yan, Pangulong Bongbong Marcos, yung magpa-photo ops, yung mga ginagawa mong ganyan. Pero ito naman yung sinasabi ko mga kababayan. Ha? Kapag si Pangulong Bongbong Marcos hindi nila nakikita sa mga ganyang mga proyekto, mga kababayan sasabihin nila, oh anong ginagawa? Anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Di ba? Eh ngayon mga kababayan, nakikita na nila sa mga proyekto at mga accomplishment tulad ng bilyon-bilyong halaga ng droga sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang sila nakasabat ng ganyan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Aba mga kababayan, eh bakit trabaho ba niya yan na magpa-photo ops dyan? Bobo talaga mga kababayan eh. Ay, Jax Temple. Oh, di ba? Yan ho sila. Ha? Baliktaran mga kababayan. Oh, Pangulo, pasok. Mga kababayan ko, panoorin nyo ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala pong iba kung hindi itong medyo kamukha ko. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasok! Doon sa mga bagong building, malapit na matapos, kaunti na lang, maglalagay na lang ng perimeter fence, pwede na dalhin yung mga bata doon. And then the next facility that we want to inspect was the Marawi City Hospital. And it is a 100-bed hospital, primary care. And we are giving the contractors and all of the government agencies a deadline of August na mabuksan na yung ospital. Nako, kita nyo na ang bilis, ano? Ang bilis ng aksyon ni Pangulo. Biruin ninyo mga kababayan ko, si Digunyo winasak ito. Winasak ni Digunyo ang Marawi. Tapos, pagkatapos, wasakin at pagnakawan ang mga mamayan dyan, mga kababayan, iniwan na parang etchas. Parang mga kababayan, buti pa nga yung etchas natin eh. Pagkatapos, nililingon pa natin ng ganyan. Si Digong, mga kababayan, hindi. Matapos, wasakin. Kita nyo, mga kababayan ko. Oh, anong ginawa? Iniwan na lang. Na para bang, binaliwala ni Digong lahat. Yung mga kababayan natin doon, mga kababayan ko, alam nyo? Aba, syempre, mga bahay, gusali, simbahan, ospital, wasak, mga kababayan. Wasak lahat. Pero ano nangyari? Andito ang ating butihing Pangulo, na talaga namang hanggat kaya ng kanyang lakas at kapangyarihan na serbisyuhan ang ating mamamayang Pilipino, lahat tayo, abay gagawin nito, hindi na nagpapahinga to, mga kababayan ko. Nakikita nyo naman na, hindi na ho nagpapahinga ang Pangulong Bongbong Marcos. Ako'y nag-aalala na nga sa kanyang kalusugan. Baka mamaya magkasakit. Lord, wag naman sana, no? Ibigay nyo po sa amin, ng 3 taon pa. Dahil marami pa siyang gagawin at marami pang tutulungang mga Pilipino na nangangailangan ng tulong niya. Ano po? Yan po. Sige, tuloy. Para makapag-serbisyo na sa taong bayan. Dito naman sa port, we know how important the port is to the surrounding 18 municipalities that are around Lake Lanao. And so, this is the first of several ports that we will put. Dahil, kagaya ng pagka-explain nga sa atin,
Pagka ito lang, walang connectivity, hindi magagamit dahil walang pupuntahan yung barko. So we will put others around the lake para maganda yung connectivity natin. Kita nyo, siya mismo nagmamando, mga kababayan. Siya mismo nagmamando. Pinipersonal niya lahat yung mga dapat na nandoon siya, mga kababayan. Tama ito. Ako sang-ayon ako sa mga ginagawa ni Pangulong ganito. Kasi hindi nakikita ng maraming tao. Ngayon, nagiging issue ng mga DDS. So kasama na silang nagpo-promote kay Pangulo. Ano? Kasi mga kababayan Kasi mga kababayan O, kita ninyo. Oh, si Pangulong Bongbong Marcos ngayong nagpapakita na sa mga sa mga proyekto at mga accomplishment ng mga ahensya ng gobyerno. Umiiyak ng mga DDS Di po ba? Yung pag-iyak nila, mga kababayan, ayun, nagiging curious yung mga tao kung ano ba yung mga binabalita nila. Kaya nga mga kababayan, may mga DDS na na mga bumabaliktad Ayaw na nila Sa totoo lang. Oo. Sa susunod, tatalakayin natin yan, mga bumabaliktad na mga DDS. Oo, siguro napapanood tayo kaya bumabaliktad sila, ano? Tuloy. So I'm happy to see that we are at least making some progress after such a long time. We have we have figured out the water supply Kita nyo? already, which we are working out in partnership with the DND kasi yung part ng water supply system ay nasa kampo ng Department of Defense kaya pinagsama-sama na natin, pinag-usap-usap na natin, tapos na yung mga documentation, pwede nang simulaan ang paglagay ng gamit and the water supply will also be there. Kita nyo, mga kababayan ko, no? Buti pa talaga to si Pangulo, mga kababayan Samantalang yung mga Duterte, may rebanse. Di ba? Baka nakalimutan nyo, may rebanse pa. Matapos wasakin ang Marawi, hinalintulad ang Marawi sa gusto at balak ng mga Duterte sa Ilocos Norte. Natandaan nyo po ba yon? Hinalintulad ang Marawi sa balak nilang gawin sa Ilocos Norte. Na kapag ka daw sila'y nakabalik sa pwesto sa Malacanang, abay mga kababayan, kung ano daw yung ginawa nila sa Marawi, ganun din daw ang gagawin nila sa Ilocos Norte. Naalala nyo po ba yon? Na sinabi ni Baste? Ang kapal na mukha, mga kababayan? Di ba? Abay sabi, ayan sabi niyo ni Bastian, na kapag kami, ay nakabalik sa pwesto sa Malacanang, kung ano yung ginawa namin sa Marawi, yan din ang gagawin namin sa Ilocos Norte, Kita nyo? Pinagyabang pa, mga kababayan, yung ginawa nilang katarantaduhan. Tapos, magtataka kayo, yung kanilang mga taga-suporta, pumapalakpak pa ng ganyan. Di ba? Matindi, Leonora Brown. Yan ba kalugod-lugod pa sa paningin ng tao, ng mga Pilipino. At ni bro, kalugod-lugod pa yung ganyan na mga statement at pahayag, mga kababayan ko? Nako! Ganyan na nga sabi ko sa inyo, makikita kung anong ugali ng mga Duterte. Di po ba? Ang ugali ng mga Duterte, unang-una, iniisip lang ang sarili. Kapakanan nila mahalaga, hindi kapakanan ng marami nating kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos ang iniisip yung magserbisyo sa ating mga Pilipino. Di po ba? Pangklase, Matindi. Tuloy. Nandin natin ang electrical supply na both for the school and for the hospital lalo. Siyempre, yun ang pinaka-importante. Kita nyo? Ang hospital, mukhang naman they have sufficient power. But Kita nyo, mga kababayan ko, ultimo ospital hindi nakapagpatayo si Digong. Sa dami, sa laki ng inutang niya noon. Trilyon, halos 7 trilyon ang inutang ni Digong.
Ngayon, mga kababayan, yung winasak niya, kita nyo, pag-aralan nyo, isipin nyo maigi. Yung Marawi na winasak niya, hindi man lang nakapagpatayo kahit isang ospital. Ako ibig ko sabihin, kung talagang totoo na hindi binalak o pilinano ni Digong na wasakin ang Marawi, mga taga Marawi, makinig kayo, hindi kayo mahal ni Digong. Kung totoo na nagmamalasakit sa inyo si Digong, di sana binalikan kayo kahit papano nagpatayo ng eskwelahan, ospital, at kung ano-ano pang mga pangangailangan ninyo. Bakit hindi ginawa ni Digong itong ginawa ni Pangulong Bongbong sa inyo dyan? Diba? Nagigets po ba ninyo, mga kababayan? So, sa makatuwid, malamang sa alamang, sigurado, na etong si Digong talagang pinlano niya. Balita nga, mga kababayan, etong si Digong, merong kagalit na mga kaaway niya sa negosyo, sa droga dyan. Kaya ganon siguro, mga kababayan, matindi. Parang ganito lang yan Iba yung sinasabing mahal ka sa isang taong hindi nagsasabi sa'yo na mahal ka, pero makikita mo sa kilos niya. Nagets po ninyo, mga kababayan? Magkaiba po yun Marami pong mga babae at lalaki, sasabihin nila sa inyo, mahal na mahal kita. 'Di ba? Laging ganon yung maririnig nyo. Puro mga sweet, matatamis na salita maririnig nyo sa kanya. Pero mga kababayan, tignan ninyo kung ginagawa niya, yung sinasabi niya. Iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. At ito namang isa, hindi nagsasabing mahal kayo. Pero mga kababayan ko, makikita nyo sa mga kilos, galaw, at mga ginagawa niya sa inyo. Di po ba? Ngayon, pagdating naman sa dinideliveran niyan, sa salita at sa ginagawa, mga kababayan, kadalasan, mas pinaniniwalaan yung ngawalang ng ngawa. Ganyan yung mga DDS. Yung ngawalang ng ngawa, yung pinaniniwalaan nila. Yung nagsasabi sa kanila na, mahal na mahal ko kayo, pero wala namang gawa. Di po ba? Si Pangulong Bongbong, hindi nagsasabing mahal tayo. Pero yung kinikilos, ginagalaw, at mga aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, hindi niya na kailangang magsalita na sabihin na mahal tayo. Tama? Nagets po ba ninyo yung ating tinutukoy dito, mga kababayan? Ayan. Ganun na ganun po si Pangulo. Siya po yung tao na hindi masalita, pero puro gawa para ipakita ang pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Ito namang isa, mabuladas. Mabuladas, Joseph Machete. Mahal ko kayo, mga kababayan ko, kaya pinatay ko ang maraming Pilipino. Ang pagpatay ko na yan sa maraming Pilipino ay para sa inyo. Walang niya, mga kababayan, ito naman mga uto-uto, naniniwala naman. Kaya wag na kayong magtaka kung ano yung diskarte niya sa babae. Diskarte niya rin sa ating mga Pilipino. Chris Jr. Antindi. Antindi ng buladas ni Digong Di po ba? Sabi nga dito ni Rebecca Tabanyag, action speaks louder than words. Eka, di po ba? Yun Kaya mga kababayan, piliin nyo. Piliin nyo yung makakasama ninyo, babae man o lalaki. Hindi ho nakukuha sa mga matatamis na mensahe sa inyong text message, sa messenger ninyo na natatanggap nyo, sa mga
nakikilala ninyo. Hindi ho yan, basihan. Yung mga ganyang mga matatalinghagang salita, matatamis na salita, abay, tignan nyo't pagbasihan ninyo yung gawa, mga kababayan. Ha? Yung gawa. Oh, yan ho yung mga DDS, yung naniniwala sa mga sweet, matatamis na salita, matatalinghagang salita, mga kababayan. Ano? Tapos ang ginagawa pa, i-screenshot yung mga mensahe, ano? Tapos ima-my day pa. Ganun yung mga DDS. Pero sa kabila niyan, mga kababayan, wala namang ginagawa sa kanilang aksyon. Minay day na nila. Oo. Wala pang gawa. Ano nangyari, mga kababayan? Yung mga ibang chismosa na mga friend nila sa social media, aba, congrats, Beshi! Ay, buti ka pa, nahanap mo na yung the one mo. Walang yan yan, mga kababayan ko. DDS way yan, mga kababayan. Ganyan na ganyan yung mga DDS. Ibang klase eh. Di ba? Ay, sana all. Yung mga comment dun sa My Day mo, sana all na lang talaga, mahanap na yung dawan. Kinang after mga 1 week, iwalay na. Mabayan ko, after 1 week, iba na. Iba na yung makikita nila sa social media. Hashtag, Rappi Tulpo in action. Isoli mo yung mga binigay ko sa'yo. Kung ayaw mo, hashtag Rappi Tulpo in action. Nako, Diyos ko po. Tama po ba, mga kababayan? Tama? Di ba? Tama! Ganyan na ganyan yung mga DDA. Pero tayo, mga kababayan, pansinin nyo. Yung mga mahaba, yung pangmatagalan na relasyon, tahimik lang. Anumang away, anumang hindi pagkakasunduan, hindi sino-social media, sinasarili nila. At pinag-uusapan kung anong problema, inaayos nilang dalawa. Ganyan na ganyan po si Pangulo eh. Ganyan na ganyan si Pangulo. Diba? Alam nyo na yung pagkakaiba. Siguro naman hindi malalim yung ating hahambing dito sa kampo ng DDS at dito kay Pangulong Bongbong. Ano? Yan. Sige, panoorin na natin to. Pasok! Na naghahanap sila ng standby generator kasi ang ospital talagang kailangan, kahit may brownout, kailangan patakbuhin yung mga makina. So, requirement yan ng DOH na bawat ospital ay may standby generator. And so these are the main infrastructure developments that we have initiated here in Marawi. Marami pa tayong gagawin, and we will be able to show the Buday, narinig mo ba yun, Buday? Sabi ng Pangulong Bongbong Marcos natin, marami pang gagawin dyan sa Marawi. Marami nang nagawa, marami pang gagawin. Kita mo yan? Tanong ko lang. Baka may DDS dito. May nagawa na ba si Buday ninyo? Puro lang ngak-ngak ng ngak-ngak. Puro salita lang lang. Puro salita lang salita eh. Our beloved Boss Mike